yung bagong kuha nila, yung binubutas nila ngayon. So yan, magandang araw mga kamoment, no? So papunta tayo ngayon sa project na pinapagawa ni Congressman Igay Salvame, no? Yung patubig, pero ito ay solar operated. What? Project na agad siya na binigay dito sa atin sa Itangil. Napakaganda yung malinis na tubig. So pupunta tayo doon ngayon para magbisita kasi nga malapit na rin daw yung matapos yung pagdi-drilling nila. So drilling siya. Pero bago yan, so susuot tayo ng buta kasi kailangan ng buta dahil medyo maputik yung area doon. So, yan guys, so, papunta na tayo doon. Yan mga kamoments, no, dito na tayo. So, papunta sa area ng project na pinapagawa ni Congressman Salvame. So, nakita nyo, halos grabing putik yung area. What? No? So, yan. Oo. Parang dito na rin lang kasi yung unahan medyo maganda na. Susubukan natin na magmotor kasi galing dito medyo may kalayuan ba ito? Mga nasa, kung di ako magkamali, mga nasa 250 meters pa ang lalakarin kung maglalakad lang tayo. So, paano masabi? pero susubukan natin. No, kasi dito rin lang yata ang maputik, no? So, try natin na lakarin. So, yan yung ng kontrata. Nakalagay dyan kung kailan siya matatapos, no? So, yan. So, yung amount niya ay kulang-kulang 10 milyon, no? Kulang-kulang 10 milyon. Oh my God! Wow! So, yan. So, yan mga kamoment, no? So, dito na tayo sa area. So, yan yung ginagamit nila pang drilling. Yung makina na ginagamit nila. So, yan. Nag-repair sila ng makina. So, bumigay na naman yata yung pump. No, sila yung contractor ng project ni Kong Salvame Igay. Lang metro na. 53. Pero ilang metro yung target niyan? 60. What? Ay, malapit na. Sa 7 meters na lang. Legal. So, tingnan natin yung binubutasan nila. So, ito yung unang binutas nila. So, yung ilalim medyo matigas kaya naglipat sila. So, ito yung bagong kuha nila, yung binubutas nila ngayon na nasa 53 meters na. So, 60 meters yung target nila. Yan yung machine na ginagamit nila. So, hindi siya mano-mano. Yan, itatry na nila, pandar. Try na nila. Pwede na magsama. Pwede na magsama. So, yan. So, dito sila nagabutas para magkuha ng supply ng tubig, no? So, tapos, iaakyat yan doon, yung tangke doon sa taas. So, doon ilalagay para doon paakyatin yung tubig para i-stack sa tangke. So, tingnan natin sa taas. So, yan. Tingnan natin dito. So, galing doon sa baba yung water supply, yung dinidrill nila. So, iaakyat yan dito sa taas. Dito kasi sa taas, yung lalagyan ng tangke. So, tingnan natin sa taas. So, yan yung magiging ng
solar operation nila. So yan mga kamoments, so dito na tayo, no. So ito yung magiging stock room ng mga gamit sa pag ano ng water supply. So yan mga kamoments, so nakita nyo itong kuan na to. So ito yung pagpapatungan ng kuan, yung mga post na yan, pagpapatungan ng gagawing tangke. So nakita nyo ito yung mga parang mga kuan na yan, mga stainless na yan, na mga ano. So yan yung gagawing tangke. So bubuuhin yan. So bubuuhin lang siya, nakabolt lahat, no. Ayan, so nakita nyo ang dami. So ibubolt lang yan, simbolin lang yan, yan yung magiging tangke, no. So yan, ang dami. So hindi pa natin makita kung gaano kalaki tong tangke na to, no. So yan. Oh. So galing doon sa baba sa kinukunan ng water supply, hindi ni-drill lang ngayon. So paakyat yan dito. So dito na i-stack yung tubig sa tangke na gagawin na malaki. So yun naman yung magbibigay ng yung galing dito sa tangke na tubig, yun yung ano ng tubig doon sa baba sa mga residente ng barangay. So hindi na sila problema, ang alam ko. So galing talaga mismo sa linya, papunta talaga mismo sa loob ng bahay yung magagawin nilang gripo. Sana all. So yan, so nagpapasalamat tayo kay Congressman Igay Salbami, na kung saan nagbigay agad siya ng isang napakagandang project, no, dito sa Itangil, yung malinis na tubig. Sana all. No, so sana lang sa mga kabarangay natin, so sana maging masinop tayo sa tubig sakaling mag-operate ito, at sana makiisa tayo para tuloy-tuloy na ma-maintain yung water system natin dito sa Itangil. So yan, so sa muli nagpapasalamat tayo kay Congressman Salbamin. Sana all. Na ilang taon pa lang siya, mahigit isang taon pa lang yata na umupo siya, so nakabigay na siya agad ng project dito sa amin. So napaka-swerte namin sa buong barangay ng Dumara, no, na kami agad ang unang nabigyan ng project na to. So balik tayo sa baba mga kamoments, no. So dahil nag-ooperate na yung kwan, nag-ooperate na sila doon sa baba, nagabutas na yata sila ng kano. So 7 meters na lang ang kulang. 53 meters na yung nabutas, na 60 meters ang target na. So merong kuan na lang, 7 meters na lang kulang. So tingnan natin. So tingnan natin kung paano nila binubutas yung lupa, kasi ang iba pag nagabutas ay mano-mano lang, so sa kanila hindi. So may machine talaga. So yan, nag-operate na sila. So dalawang makina ang ginagamit. Yung isa pang drill, yung isa ay pang pump ng tubig para tuloy-tuloy yung bigay ng tubig dito para madali siyang butasin, no. So yan, no? Paano siya i-operate. So sila yung mga nag-operate dito, mga contractor. So yun yung isang makina nagbibigay ng tubig. So dudugtungan lang ulit ng tubo. Para matigas, matigas, tanggalin.
lupa sa Puerto. Titingnan niya doon kung maganda yung lupa. Paano masabi? Ayan. Marami mga sampol yan ng lupa na nakukuha na sa ilalim ng dinidrill nila para madala sa Puerto, mapatingnan nila doon yung klase ng lupa kung pwede bang gamitin inuman yung tubig. So yan lang, pabalik-balik lang. So yung tubig na galing doon sa dinidrill nila, so dito yan, so balik lang yan dito, ikot, ikot lang yan dito, tapos igupin na siya ng pump papunta doon, tapos balik na naman siya ulit dito sa house para yun din yung gamitin pang pang supply nila sa tubig sa pag-drill para malambot yung lupa. Kasi pag walang tubig na ginamit, so matigas, hindi kaya ng machine dahil sa tigas ng bato. So yan, so paulit, magpapasalamat kami kay Congressman Salbami na nagbigay ng project dito sa amin sa Barangay Tangil. Sana all. So ilang buwan na lang yung aantayin namin, so mag-operate na rin siguro to. So mamayang hapon tapos na itong butas nila ng pag-drill ng supply na tubig.